Magandang gabi. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentong nakakakilabot. Ngayong gabi, may ibinahagi sa atin ang isang sender na si Marlon tungkol sa isang litrato na hindi nila kailanman malilimutan. Larawan sa likod ng pamilya. Una sa lahat, salamat po Creepy Tambayan at kay Kuya Bor. Dahil maibabahagi ko na sa wakas ang kwentong ilang buwan ko nang iniingatan. Hindi ko alam kung anong klaseng kababalaghan ang naranasan namin. Pero sana maintindihan ninyo kung bakit hanggang ngayon, hindi na ako mapakali sa bahay namin. Nangyari ito noong isang linggo ng hapon. Nakaschedule kaming magpa-family picture para sa debut ng kapatid kong si Liane. Nag-rent kami ng photographer para mag-shoot sa mismong sala ng bahay namin. Maayos ang lahat. Ayos ang ilaw, plansado ang background, at nakapwesto kami sa gitna ng malaking pinto na gawa sa matibay na kahoy. Ang pinto na iyon, laging sarado kapag hindi ginagamit. Masaya ang pictorial, tumatawa kami, nagbibiro, at ilang ulit kaming nagpalit ng pwesto. Hindi namin namalayan na may mabigat na presensyang nakatingin sa amin sa likod. Nang dumating na ang gabi, sinimulan naming tingnan sa laptop ng photographer ang mga kuha. Una, puro mga candid shots. Masaya. Normal. Hanggang sa dumating kami sa isang larawan na agad nagpatahimik sa lahat. Doon sa mismong likod namin, sa may saradong pintuan, may nakatayong matandang babae. Maputla ang balat, parang tuyot na dahon. Mapuputi at magulong-magulo ang buhok na halos tumatakip sa kalahati ng muka. Nakasuot siya ng lumang bestida na tila kupas na puti na naging kulay abuhin na. At ang pinakamalupit, nakatingin siya sa mismong camera. Walang ngiti, walang galaw, pero ramdam mong buhay siya sa litrato. Ate, si Lola ba yan? Tanong ng bunso naming si Jessa na halos pabulong na. Hindi natin kasama si Lola, nasa probinsya siya. Sagot ni Mama, nanginginig na ang boses. Tahimik kaming lahat. Tumingin ang photographer sa amin at sinabing imposible raw iyon dahil siya mismo ang nagsara ng pinto bago magsimula. Kinabukasan, pinilit naming burahin sa isip ang nakita. Pero nang gabing iyon, habang nanonood ako sa sala, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Sigurado akong isinara ko iyon kanina. Lumapit ako para isara, pero bago pa man ko mahawakan ang seradura, may narinig akong mahina. Marlon, boses ng isang matanda, mabagal, malamig. Agad akong umatras at sinara ang pinto ng walang tingin-tingin. Sinubukan kong magpaka-normal, pero mula noon, may mga bagay nang nagbago sa bahay. May amoy ng bulok na bulaklak tuwing hating gabi. May mga yabag na mabagal pero malinaw na nagmumula sa sala. At paminsan-minsan, may kumakaluskos sa kahoy ng pinto na parang may kukot sa kabilang panig. Lumipas ang isang linggo. Naalala kong may kopya pa sa phone ko ng family picture na iyon. Nang buksan ko, wala na doon ang matandang babae. Pero may bago akong napansin. Parang bahagyang mas nakabukas ang pinto sa likod namin sa litrato. At kung lalakihan mo ang contrast, makikita mong may aninong papasok mula sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero simula ng araw na iyon, kahit sa ibang kuha naming litrato, may kung sino o anong palaging nasa background. Minsan, kamay lang. Minsan, anino. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang pinto na iyon. Pero kung minsan, parang may kumakatok mula sa kabila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako pa rin si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang kwentong gaya nito. Kung may sarili kang kwento, isend sa tambayancreepy@gmail.com. Salamat sa sender natin ngayong gabi, Marlon, sa nakakapangilabot na karanasang ito.